At ito na nga mga giliw yung tips ko kung papaano ako nag-prepare do'n sa aking pag-take ng IELTS. Unang-una, hindi na kasi ako pumasok sa review center kasi, wala naman akong pera na pambayad do'n at humingi na lang ako ng advice do'n sa aking mga kasama na nasa UK at nasa Canada, mga kaklase ko sa butcher. At sabi ko nagtanong ako sa kanila kung ano yung magandang panoorin kapagka magte-take ng IELTS. Yung iba nagsabi, manood ka ng mga English movie, hindi yung iba naman nag-suggest yung mga nasa YouTube na nagre-review ng IELTS. So, ang maganda kong napanood do'n at saka yung mga nagbigay sa akin ay yung si Chris Pell ng IELTS and then si Simon of IELTS and then si Eli with IELTS at saka itong si E2E with J na talaga namang napakarami mo talagang matututunan dito. Ang ginagawa kasi nila, yung isa nag-a-act ng examiner and then yung isa nag-a-act na yung mismong kukuha ng IELTS. So ang ginagawa ko dito mga giliw, meron akong yellow paper, yellow pad, and then for example, sa speaking, bali tatlong category yon. Sinusulat ko yon and then yung mga answer nila, para magkaroon ako ng idea. Sinusulat ko yon hanggang sa matapos and so on and so on. Ang tatalakay nila doon ay yung apat na category. So, talaga naman tsatsagain mo yon mga giliw. Dahil, so kailangan mong pumasa kasi masyado na rin kasing mahal. 13,100 pesos. So, pagka bumagsak ka, so bye-bye, 13,000. Kaya talagang pagsisikapan mo na makapasa. Ang una kong ginawa nun ay in-install ko yung aking Facebook, yung aking mga social media accounts para makapag-focus ako and then gumigising ako ng madaling araw. So, 4 AM pa lang, gumigising na ako and then after 2 hours review, tutulog ulit ako and then papasok naman ako sa Landers. Kapag ka naman papasok ako sa Landers, ang pinapanood ko doon mga giliw ay yung TED Talks. Lagi yon. At pagka break time naman mga giliw, may dala-dala kasi akong dictionary doon at yun lagi yung binabasa ko. Siyempre, pang-add ng mga vocabulary. Sometimes kapag medyo mahirap na magbasa, ang hinihingi ko naman, hinihiram ko doon sa tropa natin, ay yung mga newspaper na English. Talaga namang doon talaga ako nahirapan mga giliw. Doon sa reading. Yun talaga pinakamadugo at doon ako talaga muntik na sumabit. Napakahirap talaga na reading. Pero awa ng Diyos naman mga giliw, nakapasa naman ako, hilo talaga doon. Muntik pa sumabit kasi 4.0 ako doon eh. At ang isa pa sa tip ko mga giliw ay itong ChatGPT. Nako naman, talaga namang napakalaking tulong sa akin ito para na akong baliw kasi once na mag-isa ako, kinakausap ko ito si ChatGPT. Sumasagot naman siya. Siyempre tayo, mahihiya tayo kung kakausapin natin ng English yung ibang mga kasama natin. Siyempre, awkward naman masyado. So, kausapin mo to, pumasok ka sa kwarto, kausapin mo to, sa CRO kaya, kausapin ko si ChatGPT, sasagot yan. And then, yung mag-chat ka rin, kung ano yung mga inquiry mo, sasagot din yan mga giliw. Ayan, napalaking tulong sa akin niya si ChatGPT. At pagkatapos nga ng mga giliw, nung examiner day na, examining day na, at eto pa yung masamang nangyayari sa akin. October 5, it's my day. And then October 4, nag-GY ako sa Landers. Grabe talaga ang struggle ko noon. Buti na lang kamo at yung schedule ko na October 5, it's speaking lang. So, talaga naman, although kahit na speaking lang, mahirap kasi walang laman yung utak mo kasi overnight ka. Ang ginawa ko na lang nun, hindi na ako nag-review talaga. While nasa biyahe ako, nakinig na lang ako ng English music para ma-relax. And then, pagpunta namin mismo sa Marco Polo, bali 4 kami bali 5, dalawang Chinese student, and then 3 kami na skilled worker, puro UK. Ang ginawa ko na lang doon, nag-relax na lang ako, nag-listen ako ng music para ma-relax. And then, nung time na haharap na ako sa examiner, online yun mga giliw, yung
yung exam ko online. So, nakaharap ako dun sa monitor. Kahit hindi siya malamig talaga, alam mo yung pakiramdam na pinapawisan ka, tapos yung kamay mo nalalamig. So, ang naging examiner ko nga pala mga giliw ay babae na Japanese. Sa una, sa part 1, okay pa. Sa part 2, okay pa. And then sa part 3, medyo nag-collapse na ako kasi wala na pumapasok sa isip ko. Halo-halo na yung puyat, yung kaba. Pero awa naman ng Diyos, nakapasa ako doon sa speaking. And then kinabukasan, nag-day off ko na ng kinabukasan. So, ayun hindi na rin ako nag-review ng mga giliw. Nakinig na talaga ako ng music. Kung loloobin naman ng Panginoon na makakapasta talaga, so nag-review ka naman, ginawa mo naman yung part mo, nagpakahirap ka, talaga namang marami kasi sinakripisyo para makapag-review ka at para makuha mo. Nasa Diyos na siyempre ang awa nun. So at least sinubukan mo. Kung hindi mo man nakuha yun, at least sinubukan mo. Hindi naman yung masama naman yung pagka narinig mo yung gano'n, ay may IELTS, so wala, mag-withdraw na ako, ayaw ko na. So I'm very proud of myself na kahit pa paano, nakapasa ako doon mga giliw. At during that time, gagawa ka ng account sa IDP para malaman mo yung score mo kung pasado ka or hindi. So umaga pa lang nung bibigay ng result, umaga pa lang talaga na nalangin ako. Sana makapasa ako. At nung nalaman ko yung result ay naka-duty ako sa Landers. Actually, hindi pa talaga ako yung una nakabasa, yung asawa ko. And nag-message sa akin yung asawa ko, nasa Landers ako. Hindi ko pa siya pinansin. So, pero nanginginig na ako no kasi wala siya yung bungat na parang pasado ako. And then makita ko nga, chinek ko sa IDP, sa website. So, ayun, nakapasa ako mga giliw finally. At yun ang aking experience sa pagkuha ng IELTS mga giliw. So, tuloy-tuloy lang kayo. Magtiwala lang kayo sa sarili. Siyempre, una sa Diyos. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ako nga, English Carabao lang ang alam ko. Pero yun, ibinigay naman ng Diyos, nakuha sa tiyaga, sa sipag. At yun lang mga giliw, share ko lang sa inyo yung aking experience sa IELTS. At ngayon ay nandito na ako sa United Kingdom. Kasi ito yung isang requirements para ma-approve yung visa mo. Ito UKBI IELTS. So hanggang dito na lang mga giliw at hanggang sa muli. Bye-bye. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome